Bakit po big deal ang pagliit ng XRP supply? Sa crypto market, laging may isang pattern na hindi po pumapalya. Kapag kumikipot ang supply, sumasabog ang presyo. At ngayon, iyon mismo ang nangyayari kay XRP. Si X-Finance Bull, isa po sa pinaka-respetadong strategist sa XRP community, ay nagsabi na ang datos ngayon ay halos kapareho ng mga setup bago nagaganap ang malalaking rally. At hindi po ito simpleng hype. Kasama po niya ang researcher na si Ginoong Molen na nagbunyag ng matitinding pagbabago sa hawak ng mga exchanges at saka mga whales. Para bang may nangyayaring malaki sa backstage at sinasabi po ng data na nag-iipon ang mga malalaking players. At ayan, ang ating sunod na katanungan ay bakit nga ba bumubuhos ang pagbawas sa mga exchange balances? Ayan, ayon po kay Ginoong Molen, isa po ito sa pinakamalalaking contractions ng XRP supply na nakita po niya nitong mga buwan. Ang upbeat ang siyang may pinakamalaking pagbaba kahit na ang kanilang public figure ay lumampas sa tunay nilang hawak. Kay Binance, bumagsak po ang supply ng 2.56 billion XRP. Kay Bitam naman ay nabawasan sila ng 1.77 billion. At hindi po dito nagtatapos. Ang mga mid-size exchanges tulad po ng Uphold, Ituro, Bybit at saka Bitbank ay nakitaan din ng mabibigat na mga outflows. Pwedeng mga user withdrawals lamang ito at pwedeng mga exchange reorganization o pwede na rin na may mas malalim pang galaw na hindi pa natin nakikita. Ngayon ay may mga exception ba na nakakapagtaka? Habang ang karamihan po ay pababa ang mga balanse, may ilan namang tumutuwid sa trend. At nandyan po ang Evernorth, ang bagong XRP treasury operator na biglang nagdagdag po ng higit 13% sa kanilang holdings. Ang Coincheck naman ay humataw ng 550 million XRP pataas. Ang OKX, malaking percentage gain na rin dahil sa posibleng may reclassified addresses. Pero kahit may mga ganitong outliers, hindi pa rin po natatabunan ang overall pattern. Kasi ang mas malaking kwento po rito ay ang laki ng nawawalang liquidity sa mga exchanges. Ngayon, bakit naman po bumagsak ang supply ng mga exchanges sa 15.86 billion XRP? Ayon po kay Ginong Molen, bumagsak na lang sa 15.86 billion XRP ang natitirang supply sa mga exchanges. Kung iisipin mo, higit 6.5 billion XRP ang nawala mula simula ng taon. Isipin mo ang laki noon. Pero itong oil reserves ng isang bansa na biglang nag-shrink. Yan, para po itong oil reserves ng isang bansa na biglang naubos. Kaya ang resulta, mas manipis po ang mga order books, mas mabilis ang price reactions, at mas konti ang mga available para sa mga malalaking sellers. Pero malinaw din ang sinabi ni Ginoong Molen na hindi pa ito 100% confirmed. Pero para po sa crypto, may mga signals na kahit hindi po kumpleto ang datos, ramdam mo na ang bigat ng galaw. Ano naman po ang galaw ng mga whales? At bakit hindi po basta ang mga withdrawals? Sa rich list na review, nakita po ni Ginoong Molen ang tuloy-tuloy na kilos ng mga malalaking wallets. Ang top 10,000 na wallets ngayon ay may hawak na pong higit 51 billion XRP.
May mga bagong accounts na bumili po ng 77 million XRP sa isang araw lamang. May mga existing wallets naman na nagdagdag ng 18 million. May mga naglabas din ng 108 million pabalik sa circulation. Para kay Ginong Molen, hindi po ito exodus. Hindi po ito sell-off. Ito ay repositioning. Ibig sabihin, inaayos po ng mga malalaki na or mga higante ang kanilang pwesto. Dahil may inaabangan po silang movement or galaw na hindi pa alam ng karamihan. Ano naman po ang mga ETF inflows kung saan ay bakit tahimik pero napakalakas na catalyst ang mga ito. Hindi lamang po ang mga exchanges at ang mga whales ang masasabi nating bida dito. Ang mga XRP ETF, ayan, ay nag-iipon na rin ng higit $800 million dollars na inflows mula pa nitong kalagitnaan ng buwan ng November. Sa presyo po ngayon, halos $400 million dollars na ang actual na XRP demand. Ito ang tinatawag na silent vacuum effect. Habang patuloy po na pumapasok ang pera sa mga ETF, unti-unti itong magkakaroon ng supply squeeze. Kaya isipin po natin, yung mga institutions, long-term holders, at maging mga whales ay sabay-sabay na nagtatanggal or binabawasan ang XRP sa market. Ngayon, ang pinakamalaking tanong po rito ay sino nga ba ang mga nag-iipon? Yan, marami pong analyst ang nagtataka. Sino ba ang tahimik na nagpapalakas ng pressure na yan? Mga retail ba? Mukhang hindi naman po ganun kalaki kung ang mga retail. Ang mga whales nga ba? Oo, parang hindi lamang po sila. Ang mga ETF issuers, siguradong may contribution. Ang mga exchanges nga ba ay nagre-reorganize lamang? Posibleng bahagi lang ito. Pero ano ang pattern? Kapag nagka-compression ang circulating supply na XRP, sumasabog po ang presyo nito historically. Ito po ang dahilan kung bakit naniniwala si ex-finance bull na ang market ngayon ay nasa pre-launch staging phase. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Hindi po nagbibigay ng price predictions si ex-finance bull dito, pero malinaw po ang kanyang take. Kapag sabay-sabay po ang supply tightening, whale repositioning, ETF inflows, at saka exchange contractions, may malaking galaw na paparating. Hindi po ito guarantee. Pero kung titignan mo po ang mga nakaraang cycles na XRP, halos lahat nagsimula po sa ganitong setup. At ngayon, ang data po ulit ang siyang nagsasalita. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.